Magandang hapon mga kapatid. Ito po si Dr. Edwin Dion. Pansamantalang mahalili po ha kay Miss Cheryl Cosim dito sa programang Sagot Kita. Tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.8 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, live din po tayo sa True TV Signal Channel 19. Ayan. At mga kapatid, dagdag serbisyo, napapanood na rin po tayo sa satellite. Pareho pa rin ang channel, Channel 19, tulad sa Signal. Okay. Kaya madali po tayong mapapanood saan mang sulok ng Pilipinas at siyempre, live tayo sa Sagot Kita with Miss Cheryl Cosim Facebook page. At ngayong araw na ito, usapang kalusugan tayo katuwang ang MX3 at ang tututukan natin ang kinaiinisan natin na baha na nagdudulot sa atin ng karamdaman na hindi nyo lang alam ay talamak na. Di po ba kayo naiinis na konting ambon ay baha na kaagad? Yan ang ating tututukan at gusto nating malaman kung ito nga ba talaga ay may daladalang karamdaman. Ayan, makakasama po natin simula June 8 hanggang August 7. Sabi, umabot na raw sa 2,396 ang mga kaso niyan sa bansa. Reported yan. Yung hindi po reported. Matatandaan kasi na nagkaroon ng malawakang pagbaha ilang linggo ang nakalilipas. Despite the fact na may flood control naman daw. Kaya naman, umaapaw ang mga pasyente sa ilang mga ospital. Pero bakit nga ba patuloy ang nakapagtatala ng mga kaso ng leptospirosis? Saan niya nagsisimula? Ang mga sintomas nito ay ano at paano daw ang gamutan? Kung hindi maiwasang lumusong sa baha, ano ang mga dapat nating gawin para hindi maimpeksyon at hindi na lumala pa ang sitwasyon? Posible bang humantong ito sa kamatayan? Talaga? Ang leptospirosis? Nakakamatay? Ilan lang yan sa mga tanong na sasagutin ng ating ng ating panauhing eksperto. Ang naging question of the day natin may tanong ka ba tungkol sa leptospirosis? Okay? At syempre, kung may gusto po kayong i-share, i-comment lamang po sa ating live stream. Baka isa na po kayo sa 5 na makakatanggap ng MX3 gift pack. Dahil sa MX3, dito ako bilib. Hihingi po tayo ng update sa ground, on the ground mula sa isang eksperto. Makakausap po natin sa linya ang isa pong bihasang doktor, si Dr. Rontgen Solante, infectious disease expert mula po sa San Lazaro Hospital. I hope even if he is driving, he is okay to talk to us at safe naman po siya. Magandang hapon, Sir, Dr. Solante. Hi, Dr. Edwin. Good afternoon. Hi, sir. Okay. As I understand, dyan po kayo sa San Lazaro Hospital as an infectious specialist expert? Yes, I do. No? So I am the head of the adult infectious disease San Lazaro Hospital. Ayun. Okay. Alam nyo, sir, you look familiar. Saan po kayong universidad nag-aral, Dr. Solante, if you don't mind? Well, I'm currently part of the faculty of UERM. No? Yun. But I graduated my medicine in Cebu, CIM, Cebu Institute of Medicine. Yun. Alam nyo, parang sikat na sikat ang apelyido ni Dr. Solante kasi there was a time na nag-tour din po ako sa San Lazaro Hospital. Let's go to the topic, Dr. Solante, Kumusta po ang sitwasyon dyan sa San Lazaro Hospital when it comes to leptospirosis infection? Well, so far, for the past 2 weeks, no, ang admission namin sa San Lazaro, I think we now have 170 plus patients, no? 170. And, 170, no? So, Yes, sir. Ang peak of surge natin was last week, in which we tallied like 20 to 25 admissions a day for leptospirosis, no? Opo. And as what I have projected, that was the peak of the surge kasi kung bibilangin natin yung incubation period ng exposure nila ng July 21, 22, so that was expected na pupuno din ng ibang mga government facilities. But this week, starting last Sunday, Monday, Tuesday, half of the number of cases na na-admit, like ang average na lang namin ngayon is between 5 to 7 cases a day. Pero meron pa rin na-admit until now.
Dr. Sulante, you mentioned a medical term. Ipaliwanag lang po natin yung nabanggit nyo. Incubation period. Ano nga po ba yon? Yes. Ang incubation period ay isang term na ginagamit natin na pag lumusong ka sa baha, no? For example, pag pag pag-start ng lusong mo sa baha, and then bibilangin mo yung araw kung kailan din lumabas yung unang sintomas from the time na lumusong ka sa baha, no? So in leptospirosis, it can be as short as 5 days to as long as 14 days. Yun yung pinaka-most common, no? But Opo. there are also cases that can still have a longer incubation. Ibig sabihin, longer ang lumalabas ang sintomas, even 2 to 3 weeks after the exposure, pwede pa rin magka-sintomas sa leptospirosis. Eh, di sa ting nakikita nyo po sa social media, yung mga kabataan. Although adult po ang binanggit ninyo, no? Pero yung mga kabataan na nagsiswimming hanggang leeg. Dito ko po nakita sa Lagusnilad, hindi po ba? Ginagawa nilang diving area yun. Kinakabahan po ba kayo? Yes. Yes, of course, Edwin, no? Kasi alam mo, ang number one na mga patients namin are coming from Manila, no? Compared to the other part of the NCR region, no? So, ibig sabihin, mataas talaga ang rate ng nabaha at na-expose dito sa Manila pa lang, no? Opo. And surprisingly, mas marami pa rin ang naapektuhan sa mga adults kumpara sa mga bata. Mhm. Well, siguro dahil kailangan po nilang pumasok sa trabaho o sa eskwela, sa palagay nyo, Dr. Solante, hindi kaya yun ang dahilan? Yes, correct ka, no? Kasi when we look at the demograph, no, yung mga characteristic ng mga nag-positive namin, it's between 19 to 40 years old in 60%, no? So these are the population that are working and are the breadwinners of their family. At kawawa nga kasi sila pa yung naghahanap buhay, and then madiskaril yung paghahanap buhay nila ngayon dahil nasa sa hospital sila. Tapos yung iba naman hindi naging swerte, namamatay talaga, no? Kasi severe na nung dumating sa hospital. Yun. Alam nyo, Dr. Solante, UST graduate ako at alam nyo naman doon, time immemorial, konting ulan, nagbabaha doon sa Espanya at saka hanggang Dapitan, hanggang Forbes, no? Yung mga estudyante, Dr. Solante, dahil sinisave nila yung kanilang sapatos, lalo na kung kulay puti ito, lalo na kung nursing sila, nagtatanggal ng sapatos. Pati medyas siya eh. Is this a good idea? Yeah. Palagi nating nire-remind, no, na as much as possible, mas ma-lessen ang exposure kung nagsapatos ka, may bota or may medyas dahil hindi gana ka-direct ang exposure ng mikrobyo galing sa tubig papunta sa balat natin. So, protective ang mga nagsusuot pa rin ng sapatos. Yun. Dr. Solante, regarding San Lazaro Hospital, mayroon daw kayong tinatawag na leptospirosis fast lane. Can you talk more about that? Yes, so importante yan, no? Kasi isa tayo sa mga referral centers. So yung leptospirosis fast lane, isa din yan sa mga naisip natin coming from the dengue fast lane before na pag meron kang lagnat, no, masakit ang katawan, masakit ang ulo, namumula yung mata, pupunta ka sa fast lane, tapos yung doktor, i-assess sila, no, i-evaluate. Ibig sabihin, talagang titingnan kung sino yung medyo kailangang i-admit sa hospital para i-observe at gamutin at sino yung bibigyan lang ng outpatient treatment. Para naman, ang purpose niyan, una, marami tayong makikitang pasyente at ma-evaluate agad natin kung sino yung ma-admit at yung mga mild naman, binibigyan ka agad ng mga gamot at para hindi magiging severe. Yun. Doctor, alam niyo naman mga kababayan natin, marami takot pumunta sa hospital. Some because of the possible cost na may incur kung sila yung magpupunta sa hospital. Pero kailan dapat na ang pasyente tumungo na sa ospital at wag nang magpatumpik-tumpik pa? Yes, tama. Magandang tanong yan, Edwin, no? Kasi base doon sa pag-aaral namin, most of those who have severe leptospirosis are those who had symptoms already beyond 5 days. So, ibig sabihin,
hindi sila pumupunta kaagad sa ospital. Inihintay pa nila na meron silang lumala yung karamdaman. At yun, pagdating sa ospital, severe na sila. Oh. When you say severe, can you paint us a picture ng isang severe case ng leptospirosis, Doc? Ano yung itsura severe niya? ay yung mga pasyente, no? Yung una, kadalasan sa mga severe namin, yung pinaka-common na symptoms nila, pumupunti yung ihi for the past 2 to 3 days, no? Aha. And yung iba talaga, hindi na umihi. Aha. 24 hours, no? Doon pa lang sila. So, yun yung indicator namin na nakikita namin na most of these who had severe, yung pagponte ng ihi, no? Oo. Pangalawa, yung talagang hinang-hina na at saka parang hapong-hapo na, parang nahirapan silang huminga, Oo. doon pa lang sila pumunta sa ospital. So, yun yung mga signs na nakikita namin na pag ito ay nakikita sa isang pasyente, mataas ang tsansa na yung bato nila meron ng damage, no? Yung renal failure. Yun. Doctor, I'll give you an example, kunyari, ng case natin. Ito na yung pasyente, lalaki, biglang namumutla na siya, o naninilaw na nga ba siya, o hindi na siya umiihi, sabi nyo, namamanas na siya, hinang-hina, at naka-wheelchair, itinakbo, ipinasok sa ER. Ano ang gagawin kagad ngayon sa kanya, Doc? Yun, ganyang pasyente, pag tinakbo na yan sa ER, ini-evaluate na namin yan, no? Mhm. At most, mga stat na yung mga labs niyan. Opo. Mga labs niyan, no? Mga stat na yung mga labs niyan. Tapos, evaluate namin kung we need to determine how severe is the leptospirosis, no? Opo. Creatinine is yung indikasyon kung pumapalya na yung kidney niya. Alam mo, Edwin, ang mga range ng mga creatinine niyan, no? 800, 1,000, Wow. 1,200, no? Wow. Yes. Tapos, diretso na yan. Schedule na yan namin for IJ CAS insertion para doon sa dialysis. Wow. Oh, so Oo. nada-dialysis na. The dialysis na yan, no? So, yun yung mga pasyente na majority of them should undergo dialysis. Kaya lang nung last week, we really had problems because pag sunod-sunod yan, no? 20, i-dialyze mo. Yung capacity ng dialysis namin, only like 10 to 12 in a day. Kasi nga, may time din yan, no? 4 hours ang time. So, nahirapan kami noon that we need to augment our staff just to accommodate the dialysis. Yun. When you say dialysis, Doc, hindi po ba yun karaniwang alam ng mga tao, may preparasyon pa daw nung ugat nila, hindi po ba? Sabi nyo, emergency dialysis. Paano po yun? Yung ginagawa namin yan, ang IJ CAS, no? Dito sa internal jugular vein. Sa leeg na? I-insert namin. Sa leeg lang, no? So, Oo. it's an ordinary, temporary, access Opo. yan. Para lang. Kasi usually naman, Edwin, ang dialysis course niyan, 3, 4, 5. Pag nag-open up na yung kidney niyan, maganda na ang maganda na ang renal function. So, it's just a temporary access para lang ma-save natin yung lives, and we save a lot of lives because of the hemodialysis. Wow, naku, maraming salamat, Dr. Solante. At nakikita ko, marami po kayong nasisave na lives. Although kamukha nga ng sabi mo, kung halimbawa ang dialysis machine 10, ang nakapila 20 o 30, paano yun? Magkakapipila talaga sila. So, mas maganda mag-ingat po sila, no? Pwede po ba? Importante pa rin ang ingat. Yes, importante ang mag-iingat na ma-prevent na magka-leptospirosis. Especially ngayon, tag-uulan naman. Nako, yun ang problema natin. Walang katapusan yan, Dr. Solante, kasi mayroong certain number of typhoon na talagang yearly tatanggapin na nating dadaan dito sa atin. Hindi po ba? Yes, and I think in fact ngayon meron na naman daw papasok na typhoon, no? So ito na naman yung babantayan natin. Di pa tayo naka-recover. Meron na naman tayong surge ng leptospirosis. O sige sir, bigyan mo nga ng payo. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin who are saying, naku, hindi ako magkaka-leptospirosis dahil malinis naman yung kalsada na dinadaanan ko. Malinaw nga yung tubig. Para makaiwas po sila sa karamdaman at mga maling paniniwala, Dr. Solante. Okay, so sa mga nakikinig sa atin, no, nanonood, importante talaga ang prevention over the other interventions, no, na hindi ka magka-leptospirosis. So unang-una, Opo. kung pwedeng hindi tayo lumusong sa baha,
mas maganda yon kasi walang exposure, no? Opo. Now, in the event na nakalusog na sa baha, no? Now, isa sa mga tinitingnan namin na maganda rin ang intervention is yung post-exposure doxycycline prophylaxis, no? So, Aha. ibig sabihin, kumonsulta sila sa doktor nila sa mga government health center, facilities, pupunta kagad sila within 24 hours lang yan na ma-maximize yung epekto ng prophylaxis because beyond that, wala nang visa rin ang prophylaxis, no? Oh, So, within pupunta 24 sila. hours. Okay. Yes, within 24 hours, no? Importante yan. Pangatlo, Edwin, siguro ang pinaka-importante dito, halimbawa, lumusong, hindi ka nakainom ng prophylaxis or nakainom ka man, pero meron ka pa rin sintomas, huwag na nating patagalin ng more than 5 days. Ang sinasabi namin palagi, within 3 days, punta na kagad sa leptospirosis pathway dahil na-diagnose na natin yan kung leptospirosis ba yan, dengue ba yan, or other infectious disease. Importante ma-diagnose natin na hindi siya leptospirosis. Yun. Okay. Yung mga estudyante dyan ha, dito sa recto area, sa Bulacan, at mga bahaing area, pakinggan nyo po ang ating espesyalista, si Dr. Ronjen Salante. Maraming salamat, Doctor, sa inyong napakagandang advice. Thank you, Edwin. Thank you. And salamat. May God bless you and give you more strength dahil marami kang haharapin pang mga pasyente dahil sa ayaw at gusto natin, baha is there to stay at kailangan nating lumusong dahil kailangan nating mabuhay, maghanap buhay, mag-aral o whatever. Ipagdasal po natin na marami po tayong mailigtas sa ganitong mabigat na karamdaman. To God be the glory. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Muli, Dr. Edwin Dian po. At ang question of the day natin kanina, may tanong ka ba tungkol sa leptospirosis? Well, ganito ang gagawin natin. Bagamat napakaganda ng naging pagpapaliwanag ni Dr. Solante kanina, bibigyan ko po kayo ng mga pictures so that you have an idea ano ang itsura ng taong nagkakaroon ng leptospirosis, ano ang mga komplikasyon nito, at kung paano sana maiiwasan ang sakit na ito. Mayroon po tayong several pictures na inihanda. Direct, with your permission, i-cue in natin. Picture number 1, please. Ito, babala ito ng Department of Health eh. Huwag lumusong sa baha. Pero parang imposible eh. Sa ayaw at gusto natin, kung kailangan natin ng trabaho, papasok tayo, lulusong tayo. So sa picture number 2, ito medyo sensitibo, kontrobersyal. Ipakita lang natin na direct. Okay lang ipakita siguro ito dahil galing naman ito sa balita mula dito sa ating Channel 5, no? Sabi, nagkaroon daw ba? Question mark. Ng problema tungkol doon sa budgeting ng flood control. Kaya siguro, patuloy ang pagbabaha. Samantalang, natatandaan nyo ba noong araw 1960s? Although mas kaunti ang tao noon, pero mas kaunti rin ang pagbabaha. Pero ngayon talaga, hanggang leeg na po. Ano nangyayari kapag ganyan ang baha? Sobra-sobra na. Sa picture number 3, ipapakita natin kung sino ang nagpepiesta kapag may baha. Sila po, eto, nasa picture number 3, mga daga. Ayan. Kasi yung mga daga, takot din sa baha yan. So takbuhan sila ng takbuhan. Naghahanap po yan ng mataas na lugar. Paano kung hanggang bewang ang tubig? Nasa ilalim sila. So lumulusong sila paakyat. At pag akyat po nila doon sa surface, doon sila dumudumi at umiihi. At ang nangyayari sa atin, nasa picture number 4. Tingnan po natin. Yung dumi nila at ihi nila, ipakita natin na direct, ay maaaring makaapekto maging sa ibang hayop. Sa manok, sa aso, sa pusa, yung alaga po ninyo. Maging sa inyong livestock. Kung kayo ay may kalabaw, may kambing, may baka. In fact, kahit ako po personal, aso po namin nagkaroon ng impeksyon galing dito sa ihi at dumi ng daga. Pag nagkaroon sila ng impeksyon, kapag yung mga aalaga ninyong hayop, pusa o aso ay umihi din o dumumi rin, pwedeng kung sa bahay ninyo, kayo rin ay mahawa. Mayroon pong doktor na ang pangalan ay Dr. Adolf Weil. Weil o Weil. Noong araw pa, 1886, ang nakadiskubre
ng karamdamang ito. At ang sabi niya, there is a certain microbe o mikrobyo na sumusuot sa balat natin na nanggaling nga sa ihi at dumi nung daga na ito. Makakaapekto ngayon ito sa organs natin kasi sumuot siya eh. Nasa picture number 5, ipakita natin direct. Sa picture number 5, makikita nyo pag suot niya sa ating balat, syempre papasok yan sa ating dugo, iikot ngayon yan sa ating buong katawan. Kung tayo ay malakas ang resistensya, parang trangkaso lamang. Pwede kang magkalagnat, sakit ng ulo, masakit ang kasukasuan, at after a few days, makarecover ka na. Pero yung mga mahihina ang katawan, sino ba sila? Mga matatanda na, mga batang-bata pa, mga buntis, mga may karamdaman gaya ng diabetes, high blood pressure o anumang mabigat na karamdaman gaya ng cancer, nag-undergo ng treatment gaya ng chemotherapy o radiation o kaya ng dialysis, sila yung mga delikadong-delikado. So, yung sintomas nila humahaba po. Nandoon sa ating picture number 6. Tingnan natin ito. So, hindi lang malatrangkaso yung nararamdaman po nila. Pwede ngayong makaapekto sa kanilang mata. Mamumula, maninilaw, sasakit ang tiyan, sasakit ang batok. So, akala mo ay alta presyon lamang, no? Pero yung iba parang nanginginig na. Akala mo ba ay may malaria? At tapos, magkakaroon po sila ng rashes. Rashes sa buong katawan. Pwede pong mangyari ito. Iyon. So, tingnan natin ang itsura ng rash na ito, no? Sa picture number 7, hindi ito rash na mukhang akala mo ay iba ang rash ng dengue, iba ang rash ng tipdas, ng bulutong, ganito ang rash po ng leptospirosis. Maitim na hindi pantay-pantay ang itsura, pwedeng mangyari ito sa paa, kadalasan dito sa binti dahil yun ang pinanlusong po ninyo no? Pero any part of the body, pwedeng magkaroon ng rashes. Yung rashes na to ay isang senyales na isang organ natin ay maaaring bumibigay na. Anong organ yon? Tingnan po natin ang picture number 8. Sa picture number 8, ipapakita ko yung normal organ na yon, mild at saka severe damage to that organ. Yan Sa kaliwa, kita nyo, normal pa yung kanyang kidney. Di ba? Healthy. Later on, makikita natin, early kidney disease, umuunti-unti na yung kanyang pag-ihi dahil yung kanyang kidney na makinis, malakas, nangunguluntoy na. At pagdating doon sa dulo, yung tinatawag nating severe kidney disease, yung kanilang kidney talagang akala mo pasas na, nangingitim na halos ang itsura, at yung binanggit ni Dr. Solante kanina, hindi na umiihi o patak-patak na lang ang ihi. Ang tawag doon, anuria. Anuria. Ibig sabihin, wala na halos ihing lumalabas. Kapag ganyan, sabi ni Dr. Solante kanina, it is an emergency situation. Dahil kung hindi po natin ito aagapan, pwedeng maging completely permanent kidney failure. Paano niya sinisira ang kidney? Tingnan natin ang picture number 9. Okay, sa picture number 9, makikita po natin yung tinatawag na mga tubo o tubules. Ayun yung bilog na nakikita nyo na kulay dilaw. Yan ang daanan ng ihi. Diyan inaabsorb yung mga sustansya at ginagawa naman yung ihi para ilabas. Pero nagkakaroon niya ng injury. Ayun tinatawag nilang tubular injury. Pag may tubular injury, hindi na makafilter yung kidney. Hindi na ngayon maayos yung iyong water balance, pati yung iyong mga sustansya gaya ng electrolytes, yung sodium, potassium, chloride. Kaya ang nangyayari, nanghuhina sila, nangunguluntoy sila. Dahil nga yung kanilang electrolytes or minerals in their body, hindi na balansyado. Kuha po ninyo? Yan. Yan ay sa kidney pa lamang. Bigyan ko po kayo ng isa pang organ na maaaring maapektuhan para at least talagang maging seryoso tayo sa pag-iwas
Tingnan natin po ang picture number 10. Direk, ipakita lang po natin. Kanina, rashes ha? Dilaw. Hindi lamang yung mata, pati dila, pati labi, pati balat. Lahat dilaw. Akala nyo ay hepatitis, viral hepatitis, but in reality, it is again the leptospirosis bacteria ay pumasok dito naman sa isang organ pa niya. Tingnan natin ang picture number 11, please. Ito ngayon ang itsura ng organ na pinasok ngayon ng leptospirosis bacteria. Yung atay. Tingnan niyo po, nakakita na po kayo ng atay sa palengke, di ba? Kulay brown, makinis, malusog, di ba? Pero kapag ganito na po, pumasok na yung bakterya, sinisira na niya yung loob ng atay. So, hindi na makafilter muli ng dugo ang atay na ito at tumatapo na dito yung mga kolorete na kung tawagin naman ay bilirubin. Maninilaw yung tao. Dilawang mata, dilawang balat. Ano ang itsura sa loob ng atay kapag ito'y sinisira na? Yung labas lang po itong picture na to eh. Yung loob ng atay, ito po yun. Picture number 12, please. Tingnan natin. Ayan, no? Mukhang scientific at medical itong picture na to. Please bear with me. Ayan po, nakikita nyo sa gitna. Yan yung cellula nung atay. Alam nyo, dyan dumadaloy eh. Yung mga lason sa ating katawan. Tapos ang ginagawa ng atay, finifilter niya to. Tapos dinidetoxify yung mga toxin at lason. Pagkatapos, inilalabas niya ito sa ating katawan. Pero kapag ganyan, na pinasok na ng bakterya yung loob ng ating atay, hindi na niya ngayon ma-filter yung lason. So, kakalat na yung lason sa ating katawan. Ano mangyayari? Maninilaw ang balat, lolobo yung tiyan, yung atay lumalaki, mamamaga ang binti, magmamanas. Yun nga po ay medical emergency already. Yung kanina, binanggit ko, paninilaw, hindi makaihi. These are signs na pwedeng mauwi talaga ito sa pagpanaw. Huwag po nating hayaang mangyari ito. Dahil the truth is, may mga pumanaw na. Marami na po. Dahil hinantay nila bago sila magpunta sa ospital? Dahil binaliwala nila? O baka mamaya, kala nila kung anong karamdaman lang at hindi leptospirosis. Tingnan po natin mamaya kung papaano natin matutulungan ang mga tao na sa ayaw at gusto ay kailangan lumusong sa baha. Mamaya rin po, i-announce natin ang mga maswerteng nanalo ng MX3 gift pack. Kaya wag po kayong bibitiw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Sorry, at nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Muli, Dr. Edwin Dian po. Mamaya, sisilipin na po natin ang mga katanungan o mga komento ng ating mga netizens sa ating Facebook. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo ang ilang picture ng katotohanan ng nangyayari po dito sa ating bansa. Tingnan nga po natin direct ha, picture number 13 please. Ayan. Ito na po ay lumabas sa isang pahayagan. Sa picture number 13, sinasabing yung mga pampublikong ospital, nagkapunuan na daw. Ayan po, tingnan ninyo, ng mga pasyente na kailangang ma-admit. Ayan, nandiyan na po ba, direct? Picture number 13. Okay, 14 yan, direct, yung number 13. Kaya ba? Ito yung ano eh. Kapag, okay, sige, yung number 14 na lang tayo. Tingnan natin. Dinadialysis sila. Di ba? Punong-puno na. Ayan. Yan ang picture number 14. Ngayon, sa picture number 15, may nagsabi naman ang ating pamahalaan, ipakita natin direct, na may mga hospital naman daw na handang saluhin ang mga pasyente na mabibigat ang naging karamdaman dahil sa leptospirosis. Mula Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa, Valenzuela, Manila, Quezon City, etc. and etc. So napakarami nga po ng mga hospital na willing naman tumulong. Pero sabi nga ni Dr. Solante, hindi pa tapos yung problema galing sa isang bagyo, may paparating na naman na bagyo. So nagpapatong-patong po. So sa ayaw at gusto natin, sa totoo lang, darating at darating yung panahon, mapupuno po lagi ang ating hospital. At ang leptospirosis
will always be there. Hindi po pananakot yon ay babala para tayo ay mag-ingat ng ating kalusugan. And one way para maingatan natin kalusugan natin, meron po tayong picture number 16. Ipakita lang ng mabilis direct. Picture number 16, eto po yon. Mayroong suplemento galing po dito sa balat ng mangustin. Tawag doon MX3. Para sa akin, nire-reseta ko yan para tumaas ang enerhiya ng isang tao. At saan galing ang MX3? Bakit ito ay ligtas? Dahil galing po ito sa isang prutas. Yung prutas na ito, if you have not seen it, nasa picture number 17. Yan, tingnan natin kung anong prutas nga ba ang MX3. Kasi yung hawak-hawak ko, maitim eh. Ito yung picture number 17 direct. Nandyan yung prutas na mangustin. Meron ka po ba? Ayan, di ba? Pero hindi yung prutas ang kinukuha, yung balat. Doon natin nakukuha yung alpha, beta, at gamma nutrients. Punta na tayo sa inyong mga text messages sa atin. Baby Cruz, Doc, nakikita po sa lolo ko maligamgam na tubig na may asin panghugas sa panggaling sa labas. May bisa po ba ito sa virus na leptospirosis? Meron o wala? Pwedeng makatulong, pwede ring hindi. Kasi yung leptospirosis, corkscrew yan minsan nakapasok na siya sa balat natin. Paano kung may sugat ka sa balat? Na pedicure ka, tapos doon siya sumuot. Kahit nahugasan natin, nasa loob na. But it's good na hugasan, but I think that is more for antifungal than anti-leptospirosis. Artemio Hintalan, kung hindi po talaga maiwasan ang lumublob sa baha, bumili na lang tayo ng bota. Yon, tama si Artemio. Edith Dabo, binaha ang bahay namin. Posible ba ang leptospirosis? Opo, napakalaki ng tsansa. Dahil imposible halos ngayon ang bahay na walang daga. Kahit na pangmayaman ang bahay natin o mansion pa man. Ang daga, hindi lamang nasa bahay, nasa kalsada. Yung tubig baha, galing sa kalsada na pumasok sa bahay. Mike Dayalong, sa dumi lamang po ba ng daga ito nakukuha o sa maduming tubig baha? Kahit na po sa dumi rin ng ibang hayop, ng pusa, ng aso, etc. na nahawaan ng mikrobyo. Marlon James, maraming salamat po sa MX3 gift pack natanggap po niya. Ray Lim, Doc, pwede ba yan makuha kahit sa mga lata na iniinuman natin basta naihian ng daga? Pwede rin Kasi kung yung lata na may ihi, di may mikrobyo yun. Tapos ininom mo, di pumasok ngayon dito sa bibig mo dahil may sugat ka sa labi o wala. Pwede. Vilma Hintalan, lahat po ba ng mga ihi ng hayop, pag nagsama-sama sa baha, pwede maging leptospirosis. Yung pong ihi na mayroong mikrobyo. Yan, pwede. Lalaine Asis Lumanog, good afternoon. Bukod po sa paglusong sa baha, saan pa pwedeng makuha ang sakit na leptospirosis? Hindi lamang sa baha Halimbawa, umihi yung daga at yung ihi niya nandoon sa, alam niyo yung tubig sa ilalim ng refrigerator nyo. At habang nililinis niyo yung tubig na yun, pinaghahawakan nyo kung may mikrobyo ron, pasok din sa inyo. Alam niyo bang may tubig sa ilalim ng ref nyo? Yung sinasalo niya, yung natunaw na yelo. Bambam Berente, Doc, pwede rin bang makuha ang lepto sa ihi ng aso at pusa? Yes, sir. Ramel Maluto, ang ihi po ba ng aso at pusa, Doc, ay posibleng makadulot? Opo, yung aso ko nga nagkaroon ng leptospirosis. Pag ihi niya, pwedeng makahawa. Arturo Beron, kapag po ba nakalusong sa baha at paglipas ng ilang araw ay namamanhid ang mga paa, simptomas na ba ito? Sabi nga ni Dr. Solante kanina, within 24 hours punta na kayo sa health center o sa malapit na ospital. Bibigyan po kayo doon ng preventive na medication. Antibiotic po yun. Hindi nyo po basta mabibili, ang tawag doon doxycycline. Rowena Lorenzo, wala namang open wound. Posible po ba na makapasok din? Yes po. Kasi nga, yung pores natin, yun ang sinusuotan niya. Kasi nga, corkscrew ang korte po ng bakterya na to. Sylvia Ambos, mag-iingat po ang lahat, lalo na sa baha. Contaminated na tubig, ingatan ng kalusugan. Rowena Bueno Achura, pag lumusong po ba sa baha, pwede po bang humingi ng antibiotic sa center? Dapat. Shamir Almaro, sa usaping hygiene po, Doc, safe dan ba ang mga antifungal bacterial soap? Well, maganda. Para po sa bakterya. Para rin sa fungus. Okay, last na to, si Rad Gwems. Totoo po pang lalagnatin kaagad after ma-expose sa leptospirosis? Pwede po. Sasakit ang katawan, nilalagnat, parang trangkaso. Okay, ito na po yung 5 na nanalo ng ating MX3 gift pack. Ikakatok na lamang yan sa inyo Baby Cruz, Artemio Hintalan, Mike Yalong, Vilma Hintalan, ba? 2 Hintalan
Lalaine Asis Lumanog. I-message nyo po sa Facebook ng Sagot Kita with Cheryl Cosin ang inyong kompletong pangalan, contact number, ang inyong kompletong address para maidala po sa inyo to. Hintayin nyo lamang po a few days at maybe 1 or 2 weeks, darating po yan. Diyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Sa ngalan ni Ms. Cheryl Cosim, ito po si Dr. Edwin Bien nagsasabing mag-iingat sa leptospirosis. Sa ayaw at gusto natin, lulusong tayo sa baha. Kaya nag-MX3 po ako Prevention, protection. Salamat po. God bless.